Siya ay natagpuang nag-iisa, payapang nagpapahinga. Walang anumang senyales ng paghihirap, walang huling sigaw, isang tahimik na katahimikan lamang. Siya ay isang 70 taong gulang na biyuda na may malambot na roba na nakabalot pa rin sa kanyang katawan at isang hitsura ng bahagyang pagkagulat sa kanyang mukha. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay cardiac arrest. Para sa aming mga nasa larangan ng women's health, ito ay isang kwentong nakita na namin dati. Isang tahimik at pamilyar na gawain na nagtatapos sa isang malagim na resulta. At nakalulungkot, hindi lang siya ang nag-iisa. Bawat taon, libu-libong mga nakatatandang babae ang humaharap sa mga biglaang medikal na emerhensya, pagkabog ng dibdib, pananakit ng balakang pagkahilo o biglaang pagtaas ng presyo ng dugo pagkatapos gawin ng isang bagay na halos buong buhay na nilang ginagawa ang masturbasyon sa umaga. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi na pag-uugnay ang mga pangyayari. Inaakala nilang ito ay isang ligtas, natural at kahit nakapakipakinabang na gawi. Ngunit dito nakatago ang panganib. Bagamat maaring hindi ito nakasasama noong kayo ay nasa edad 30 o 40, ibang-iba na po ang sitwasyon sa edad na 60, 70 o 80. Ang inyong katawan ay hindi na tumutugon sa parehong paraan. Ang sirkulasyon ay mas mabagal, ang mga hormone ay nagbago na, at ang puso ay mas marupok. Ang tahimik na gawi sa umaga na dating nagbibigay ng ginhawa ay maaari na ngayong magdulot ng tunay at seryosong kapahamakan. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang doktor na dalubhasa sa geriatric care na may mahigit 4 na dekada ng karanasan sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda. Narinig ko na ang mga usapan na iniiwasan ng maraming doktor. Tumingin na ako sa mga mata ng mga babaeng nakakaramdam ng hiya, pagkalito o simpleng pagod. At nakita ko mismo kung paanong ang isang pribadong gawain tulad ng masturbasyon sa umaga kapag ginawa ng walang pag-iingat ay tahimik na sumisira sa lakas, kumpiyansa at kalusugan ng isang babae nang hindi niya namamalayan. Ang mga gawin na nabuo natin ilang dekada na ang nakalipas kadalasan noong ating kabataan ay maaari na ngayong tahimik na maging sanhi ng problema habang tayo ay tumatanda. Maaari nitong pilitin ang puso, palalain ang mga kondisyon sa balakang, pelvic conditions at guluhin ang ating maselang hormonal balance, ngunit walang sino man ang nagbabala sa atin. Ngayon ako po ang magbababala. Sa artikulong ito gagabayan ko kayo sa 5 pinakamapanganib na pagkakamali sa masturbasyon sa umaga na ginagawa ng mga kababaihang lampas 60 anyos. Titingnan natin kung ano ang epekto ng bawat isa sa inyong katawan, sa inyong enerhiya at sa haba ng inyong buhay. Mauunawaan ninyo kung bakit ang isang karaniwang pagkakamali ay maaaring makabawas ng daloy ng dugo sa inyong utak, kung paano pinahihina ng isa pa ang inyong pelvic floor sa katagalan, at kung bakit ang isang simpleng gawain sa umaga ay maaaring lihim na nanggugulo sa inyong hormonal harmony linggo-linggo. Hindi po ito mga haka-haka. Ito ay mga medical na katotohanan na paulit-ulit kong nakikita sa aking practice. Sa pagtatapos nito, malalaman ninyo kung ano mismo ang dapat iwasan upang maprotektahan hindi lamang ang inyong kalusugan, kundi pati na rin ang inyong kapayapaan ng isip. At ang huling pagkakamali na ibabahagi ko ay ang isa na kahit karamihan sa mga doktor ay hindi nababanggit, ngunit ito ang tahimik na responsable sa maraming mabagal na paghina na nararanasan ng mga nakatatandang babae, pagkawala ng gana, biglaang pagkabog ng puso at emosyonal na kawalang tatag. Karapatan ninyong malaman kung ano ito bago pa mahuli ang lahat, kaya't samahan ninyo ako. Simulan natin sa una at marahil ang pinakamapanganib na hindi napapansing pagkakamali na maaring tahimik na nakapipinsala sa mga nakatatandang babae tuwing umaga. Isang pasyente, tawagin na lang natin siyang Rowena, ang nagsabi sa akin na ito na ang paraan niya ng pagsisimula ng araw-araw-araw sa loob ng mahigit 40 taon. Gigising mag-uunat
at pagkatapos ay maglalaan ng ilang minuto para sa kanyang sarili. Nagbibigay ito sa kanya ng ginhawa isang uri ng ritual. Sa kanyang mga salita, pinaramdam nito sa akin na buhay ako. Ngunit ang hindi napagtanto ni Rowena at ang napakaraming kababaihan ay ang tahimik na gawaing ito ay dahan-dahang sumisira sa pinakamahalagang kalamnan sa kanyang katawan, ang kanyang puso. Bilang isang manggagamot, napakaraming beses ko nang narinig ang mga pag-uusap na nagsisimula sa, "Dok, akala ko po ginagawa ko ang lahat ng tama." Sa kasama ang palad, ang masturbasyon sa umaga ay isa sa mga pinakahindi nauunawaang panganib para sa mga nakatatandang babae. Narito po ang katotohanang hindi pinag-uusapan. Sa sandaling imulat ninyo ang inyong mga mata, ang inyong katawan ay nasa ilalim ng tahimik na presyon. Ito po ay tinatawag na morning surge, isang natural na pagtaas ng blood pressure at heart rate na tumutulong sa inyong lumipat mula sa pagtulog patungo sa pagiging aktibo. Para sa isang mas batang babae, hindi ito problema. Ngunit para sa isang nakatatandang babae, lalo na kung may bahagyang sakit sa puso o mataas na presyon ng dugo, ito ay isang mapanganib na yugto ng oras. Ngayon, idagdag pa ang pisikal na pagsisikap ng masturbasyon, pagpapatigas ng mga kalamnan, pagpigil ng hininga, pagpapasigla ng adrenaline rush, at nakalikha ka ng isang perfect storm. Isang pribadong sandali na biglang maaaring magpahirap sa inyong cardiovascular system nang higit pa sa inyong inaakala. Nakaupo na ako kasama ang mga kababaihan na hindi kailanman nakita ang koneksyon. Hindi nila maintindihan kung bakit sila nahihilo, pagkatapos kung bakit kumakabog ang kanilang dibdib, o kung bakit biglang bumabagsak ang kanilang enerhiya sa kalagitnaan ng umaga. Hanggang sa mas malalim naming tingnan ng oras ang gawain at ang natural na ritmo ng katawan, doon namin nakita ang ugnayan. Ang paggawa nito sa kasagsagan ng morning surge bago magkaroon ng oras ang katawan na mag-stabilize ay maaaring tahimik na magpataas ng panganib ng heart strain arrhythmias at maging ng biglaang atake sa puso. Hindi ito palaging nangyayari sa isang gabi, ngunit sa paglipas ng mga buwan at taon, ang pang-araw-araw na tensyon na ito ay naiipon. Para sa ilan, ang mga babala ay lumalabas lamang kapag halos huli na ang lahat. Kaya kung sinusunod ninyo ang parehong gawi sa loob ng mga dekada, naiintindihan ko po. Ito ay komportable at parang hindi nakasasama. Ngunit sa yugtong ito ng buhay, ang tiempo ay mas mahalaga kaysa dati. Ang pagbibigay sa inyong puso ng 30 hanggang 45 minuto para mag-stabilize sa pamamagitan ng paglalakad-lakad, pag-inom ng tubig, o kahit pag-upo lamang sa sikat ng araw ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pangmatagalang kalusugan at isang mabagal, hindi nakikitang paghina. At ang panganib ay hindi nagtatapos sa inyong puso. Ang susunod na pagkakamali ay tumututok sa inyong blood sugar, sa inyong enerhiya, at sa paggana ng inyong utak, at karamihan sa mga kababaihan ay hindi man lang alam na nangyayari ito. Pag-usapan natin ito. Isang pasyente na nagngangalang Faye ang pumasok sa aking opisina na may pagtataka sa mukha. Sabi niya, "Dok, hindi ko maintindihan. Tuwing umaga nahihilo ako, parang tumakbo ako ng marathon bago pa man mag-almusal, at palala po ito ng palala." Nang hilingin kong ilarawan niya ang kanyang routine, nag-atubili siya. Pagkatapos inamin niya na sinisimulan niya ang karamihan ng kanyang umaga sa ilang tahimik na minuto ng self-pleasure, bago kumain, bago gumalaw, bago gawin ang anupaman. Ito ay isang kwentong napakadalas kong marinig. Ang hindi na pagtatanto ng mga kababaihang ito ay ang tila hindi nakapipinsalang ritual na ito, ang masturbasyon ng walang laman. Ang tiyan ay tahimik na umuubos ng kanilang enerhiya, sumisira sa kanilang blood sugar at iniiwan ang kanilang mga utak na uhaw sa gasolina. Pagkagising ninyo, ang inyong katawan ay halos wala ng laman. Ang inyong blood sugar ay natural na nasa pinakamababang antas nito dahil hindi kayo kumain sa loob ng 8 hanggang 10 oras.
Ang inyong utak at mga kalamnan ay humihingi ng enerhiya. Ngayon, idagdag pa ang pisikal na pagsisikap ng masturbasyon, isang tumaas na heart rate, pag-urong ng mga kalamnan, at isang dopamine surge na sinusundan ng isang hormonal dip. Kakautos mo lang sa iyong katawan na tumakbo sa isang karera nang hindi mo ito binibigyan ng anumang panggatong. Iyon ang dahilan kung bakit maraming nakatatandang babae ang nakakaramdam ng pagiging tuliro, nanginginig o emosyonal na hindi mapakali pagkatapos. Ang ilan ay pakiramdam na kailangan nilang umidlip 1 oras pagkatapos gumising. Sinasabi naman ng iba na nawawalan sila ng focus sa buong araw. Sinasabi nila na ito ay dahil sa pagtanda o stress, ngunit kadalasan ito ay dahil sa simpleng pagkakamaling ito ang hilingin sa inyong katawan na gawin ang isang mabigat na gawain nang hindi binibigyan ng mga kailangan nito para makabawi. Dito ito nagiging mas mapanganib sa pagtanda. Ang mga nakatatandang babae ay mas malamang na magkaroon ng problema sa insulin sensitivity diabetes at hindi regular na metabolismo. Nangangahulugan ito na kahit ang bahagyang pagbaba ng blood sugar ay maaring magkaroon ng mas malakas na epekto na nagdudulot ng pagkahilo, brain fog, mood swings, at sa ilang kaso, maging ng pagkahimatay. Hindi lang ito tungkol sa kaginhawahan, ito ay tungkol sa kaligtasan. Kapag binaliwala ninyo ang biolohikal na katotohanan ito, dahan-dahan ninyong ninanakawan ang inyong katawan ng balanse nito na iniiwan ng inyong sarili na mas mahina sa bawat araw. Kaya ano ang solusyon? Isang bagay na napakasimple. Bago ninyo gawin ang morning release na yon, bigyan ang inyong katawan ng magagamit nito. Kahit isang maliit na protein snack, isang nilagang itlog, isang dakot ng almonds, o kalahati ng saging, ay maaaring patatagin ang inyong sistema, protektahan ang inyong kalinawan ng isip, at maiwasan ang pagbagsak ng enerhiya sa kalagitnaan ng umaga na tahimik na nagpapabigat sa inyo. Ngunit habang ang mababang blood sugar ay maaring mag-iwan sa inyo na pagod ang susunod na pagkakamali ay maaring mas mapanira pa. Hindi lang ito nakakaapekto sa inyong enerhiya, kundi pati na rin sa inyong emosyon, motibasyon at sa buong pakiramdam ninyo ng kagalingan. At ang pinakamasama, madalas itong nagtatago sa likod ng pakiramdam na parang ginhawa. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Isang 61 gulang na retiradong guro, tatawagin ko siyang Brenda, ang tumingin sa akin na may isang uri ng pagod na katapatan na nakilala ko na sa paglipas ng mga taon. Hindi ko na nga alam kung bakit ko pa ito ginagawa, Dok. Sabi niya, hindi na ito tungkol sa sarap. Ito'y para lang may magawa. Isang bagay na tumutulong sa akin na hindi maramdaman ang pagiging hungkag kahit saglit. Ang tahimik na pag-amin na yon ay umalingaw-ngaw sa hindi mabilang na mga bersyon mula sa ibang mga babaeng ginamot ko. Para sa maraming nakatatandang babae, ang masturbasyon sa umaga ay hindi na isang pagpili, kundi isang ritual ng emosyonal na pagtakas. Ito ay nagiging isang paraan upang makayanan ang kalungkutan, katahimikan, o ang sakit ng isang buhay na tila masyado nang bumagal. Ngunit narito ang problema kapag ang sandaling yon ng release ay naging iyong tanging kasangkapan para sa pamamahala ng stress, pagkabagot o emosyonal na kakulangan. Sa ginhawa, tahimik nitong binabago ang pag-iisip ng iyong utak. Ang inyong dopamine receptors ay maaaring manhid, ang inyong natural na sigla at ambisyon ay maaaring maglaho, at ang inyong pagtitiis sa stress ay humihina. Sa paglipas ng panahon, isang bagay na banayad, ngunit seryoso ang nagsisimulang magbago, hihinto ka sa pakiramdam na tunay na buhay. Nagiging mas mahirap humanap ng kagalakan sa maliliit na bagay. Bumababa ang iyong motibasyon, kumukupas ang iyong koneksyon sa iba, at natatagpuan mo ang iyong sarili na umaasa sa pribadong ritual na ito, hindi para sa kasiyahan, kundi para mabuhay. Ang tunay na panganib ay hindi ang akto mismo. Ito ay ang emosyonal na pagdepende na nililikha nito. Kapag ang masturbasyon sa umaga
ay naging iyong default na paraan upang kontrolin ang iyong mood, pinapalitan nito ang mas malusog na mga paraan ng pagharap sa problema tulad ng paglalakad, pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan o paghahanap ng layunin sa buhay. Ito ay nagiging isang emosyonal na saklay at tulad ng anumang saklay na ginamit ng masyadong matagal, nagsisimula itong pahinain ang natitirang bahagi ng iyong pagkatao. Nakakita na ako ng mga babaeng dating nagbabasa, naghahardin tumatawag sa mga kaibigan o naglalakad na naipit sa isang siklo ng pag-iisa at mabilis na release. Hindi po ito isang paghuhusga. Ito ay isang katotohanan, isang dahan-dahang pumapasok hanggang sa ang lahat ng araw ay maging magkakatulad at ang mga umaga ay parang isang paulit-ulit na loop na hindi mo masira. Kung ito ay pamilyar sa inyo, hindi po kayo sira. Kayo ay naipit lamang sa isang pattern na walang nagturo sa inyo kung paano takasan. Ang unang hakbang ay kamalayan. Tanungin ang inyong sarili, bakit ko ito ginagawa ngayon? Kung ang sagot ay hindi kagalakan, pagmamahal, o isang malusog na release, umatras po kayo. Bigyan ng inyong isip at katawan ng iba-isang bagay na mas mabuti, nagigisingan. Kahit isang maliit at tuloy-tuloy na pagbabago ay maaaring magsimulang mag-angat ng ulap. Ngunit habang ang emosyonal na pagdepende ay maaaring tahimik na magpamanhid sa inyong espiritu, ang susunod na pagkakamali ay tumatama ng mas malalim. Inaatake nito ang isang bagay na kinabibilangan ng kalusugan ng bawat babae, ngunit bihirang talakayin ang kanyang pelvic floor. Kung binaliwala ninyo ang mga banayad na babala na yon, maaring nagsimula na ang pinsala. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Isang pasyente, tawagin natin siyang Teresita, ay hindi ito nabanggit noong una. Tulad ng maraming babaeng ginamot ko, dumating siya para sa isang regular na check-up. Ngunit habang kami ay nag-uusap, nag-atubili siya, hindi mapakali sa pag-upo at sa wakas ay nagsabi, minsan pagkatapos ko pong, alam nyo na, sa umaga mayroong ganitong kabigatan. Hindi naman masakit, kakaiba lang, at minsan tumatagas ang ihi ko kapag umuubo ako. Akala ko lang po, bahagi ito ng pagtanda. Naririnig ko ito ng mas madalas kaysa sa nararapat. Sa kasama ang palad, ang pagbabaliwala sa mga senyales na ito ay isa sa mga pinakamapanganib na pagkakamali na ginagawa ng mga nakatatandang babae, lalo na pagdating sa masturbasyon sa mga unang oras ng umaga. Alam niyo po, sa gabi ang inyong ibabang bahagi ng katawan ay nagiging mas hindi gumagalaw. Pumagal ang daloy ng dugo, maaaring manatili ang mga likido, at ang inyong pelvic region ay sumisikip ng hindi ninyo namamalayan. Pagkatapos darating ang umaga, nang hindi nag-uunat, gumagalaw o umiinom ng tubig, pinasisigla ninyo ang parehong sensitibong lugar na yon, minsan ay pinipilit ng husto ang inyong mga kalamnan sa core. Sa sandaling iyon, ang inaakala ninyong simpleng akto ng release ay talagang naglalagay ng malaking strain sa inyong pelvic floor, nagpapalala sa mga sensitibong tissue at nagpapalubha sa mga issue tulad ng vaginal atrophy o mild prolapse. Ganito nagsisimula ang talamak na pelvic discomfort para sa maraming kababaihan, hindi mula sa isang impeksyon, kundi mula sa paulit-ulit na mekanikal na strain at mga pagbabago sa hormonal. Iyong matagal na kabigatan, yung bahagyang pagtagas ng ihi, iyong kirot, na nararamdaman ninyo pagkatapos ng orgasm, ito po ang bulong ng inyong katawan bago ito magsimulang sumigaw. Ang trahedya ay binabaliwala ito ng karamihan sa mga kababaihan hanggang sa huli na ang lahat. Tinatanggap nila ang pelvic pressure, pagkatuyo o stress incontinence bilang abnormal. Gayong sa katunayan ito ay mga senyales ng isang problema na maaaring lumala at maging patuloy na discomfort, masakit na pakikipagtalik, at ang mabagal na pagkasira ng inyong pisikal na kumpiyansa. Kung nararamdaman ninyo ang alinman sa mga sintomas na ito, huwag po kayong maghintay. Tumayo, mag-unat, huminga, at lumikha ng espasyo sa inyong katawan bago ang anumang uri ng stimulation. At kung magpapatuloy ang discomfort, mangyaring magsalita. Walang kahihiyan,
sa pagprotekta sa inyong pelvic health. Ang inyong katawan ay hindi nangangailangan ng perfection. Kailangan lang nito ang inyong atensyon. Kung mas maaga ninyo itong pakinggan, mas maraming kapangyarihan ang inyong mapapanatili. Ngunit kung hindi pa sapat ang sakit at pressure, ang huling pagkakamali na aking ibubunyag ay mas malalim pa sa mismong bagay na nagpapasigla sa inyong pagnanasa, sa inyong pagtugon at sa inyong pagkababae. At ito ay isang bagay na hindi man lang napapansin ng karamihan sa mga kababaihan na mali nilang ginagawa tuwing umaga. Ating alamin ito ng magkasama. Isang pasyente, tatawagin natin siyang Gloria, ang nagsabi sa akin na hindi niya alam kung kailan ito nagsimula basta't naging isang ritual na ito. Maaga sa umaga, bago pa magising ang iba, gumugugol siya ng ilang minuto kasama ang kanyang screen, isang kwento, isang lumang alaala. Noong una parang kontrolado niya ito, ngunit sa paglipas ng panahon may nagbago. Dok, dan sabi niya, manhid na po ako ngayon. Kapag kasama ko ang asawa ko, parang hindi na alam ng katawan ko kung ano ang gagawin. Bahagyang nabasag ang kanyang boses at alam kong hindi lang ito tungkol sa performance. Ito ay tungkol sa isang tahimik na pagkasira ng koneksyon. At hindi siya nag-iisa. Maraming nakatatandang babae ang nahuhulog sa ganitong pattern nang hindi na pagtatanto ang kahihinatnan. Gigising sila kukuha ng stimulation at babaling sa parehong mga pantasya o erotika, araw-araw, taon-taon. Ngunit narito ang katotohanan, ang maaaring pakiramdam na isang pribado at hindi nakapipinsalang gawi ay dahan-dahang binabago ang pag-iisip ng inyong utak. Kung mas nakatali ang inyong pagnanasa sa isang partikular, kadalasang artipisyal na pantasya, mas nagiging mahirap para sa inyong katawan na tumugon sa tunay na intimacy. At para sa mga babaeng lampas 60, kung saan ang mga pagbabago sa hormonal ay nakapagbago na sa pisikal na sensitivity, ang gawin na ito ay nagiging mas nakapipinsala. Paulit-ulit ko na itong nakita, mga babaeng kayang mag-orgasm ng mag-isa, ngunit nahihirapan kapag ito ay pinakamahalaga. Hindi ito dahil nawalan na sila ng interes sa kanilang mga partner, kundi dahil ang kanilang nervous system ay nasanay na umasa sa ibang bagay. Hindi na iniuugnay ng kanilang utak ang arousal sa pagiging malapit, init at intimacy. Iniuugnay na ito sa isang partikular na pagkakasunod-sunod, pag-uulit at control. Ang pagkakakonektang yon ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong sex life. Nakakaapekto ito sa inyong kumpiyansa, sa inyong pagkakakilanlan at sa tahimik na kagalakan ng pagiging ganap na naroroon kasama ang isang taong mahalaga. Narito ang bahaging hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan. Kung mas matagal kayong umaasa sa pantasya, mas maaring manghina ang inyong real-world arousal system. Ito ay isang mabagal na paglaho, isa na halos hindi ninyo mapapansin hanggang sa meron na itong kinuha na mahalaga mula sa inyo. Ngunit maaari ninyo itong bawiin. Hindi ninyo kailangang biglang tumigil. Magsimula lamang sa muling pagkonekta. Huminga-humipodamhin at maging present sa sarili ninyong katawan muli nang hindi tumatakas sa pamamagitan ng isang screen o isang kwento. Ang inyong sensitivity ay naririyan pa rin. Kailangan lang nito ng pagkakataong bumalik. Dahil kapag ang inyong mga umaga ay naging mas tungkol sa pagtakas kaysa sa koneksyon, ang inyong buong araw ay nagsisimula sa isang pundasyon ng distansya. At ang distansyang yon, kung pababayaan, ay nagiging isang pamumuhay. Ngayong alam na ninyo ang 5 nakatagong pagkakamali na ito lamang na kayo sa karamihan ng mga kababaihan. Samahan ninyo ako para sa isang huling pag-iisip, maaring ito na ang pinakamahalagang katotohanan sa lahat. Kapag binalikan ko ang daan-daan, hindi libu-libong pag-uusap na nagkaroon ako sa mga kababaihang lampas 60, nakikita ko ang isang pattern na dumudurog sa aking puso. Napakarami sa kanila ang may bitbit na mga tahimik na tanong at pagdududa na hindi nila kailanman masabi ng malakas. Naroon ito sa kanilang pag-aalinlangan
sa paraan ng kanilang pag-iwas ng tingin kapag ang usapan ay nagiging personal. Nabuhay sila ng buong buhay, nagpalaki ng mga pamilya, nagtayo ng mga karera, at tiniis ang mga laban na hindi kailanman makikita ng karamihan. Ngunit pagdating sa isang bagay na kasing pribado ng masturbasyon, mas nararamdaman nilang nag-iisa sila kaysa dati. Walang nagsabi sa kanila kung paano magbabago ang kanilang mga katawan. Walang nagbabala sa kanila na ang dating nagbibigay ng ginhawa ay maaari na ngayong magdulot ng panganib. At walang sino man ang nagbigay sa kanila ng pahintulot na pag-usapan ito nang hindi nakakaramdam ng hiya. Narito po ang gusto kong malaman ninyo. Ang katawan na mayroon kayo ngayon ay hindi sira. Ito ay naiiba lamang. Kailangan ito ng mas maraming pangangalaga, mas maraming atensyon at mas mahusay na tiempo. Kung walang nagsabi sa inyo nito, hanggang ngayon, hindi po ninyo iyon kasalanan. Ang katahimikan ang nagpabaya sa inyo, hindi ang inyong mga pinili. Ngunit ngayon nagtatapos ang katahimikang iyon. Ang totoo ang 5 pagkakamali. Sa umaga na ito, tiyempo blood sugar emosyonal na pag-asa, pagbabaliwala sa mga sintomas, at labis na paggamit ng pantasya ay hindi tungkol sa moralidad o kasalanan. Ito po ay tungkol sa biology. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong puso, utak kalusugan ng pelvic, at koneksyon sa mundo sa paligid ninyo. Karapat-dapat kayo sa higit pa sa mabilis na gawi at tahimik na pagsisisi. Karapat-dapat kayo sa mga umagang puno ng kalinawan lakas at pakiramdam ng pagmamay-ari sa inyong katawan, hindi pagkalito o pagkapagod. At ang magandang balita po, hindi pa huli ang lahat para magbago. Sa ilang maingat na pagsasaayos, maaari ninyong patuloy na tamasahin ang bahaging ito ng inyong buhay nang ligtas may kumpiyansa at may uri ng paggalang sa sarili na nagmumula lamang sa tunay na pag-unawa sa mga pangangailangan ng inyong katawan. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko ay ang tunay na lakas ay hindi ang hindi pagbabago. Ito ay ang pagkakaroon ng karunungan na umangkop habang binabago ka ng buhay. Ang inyong katawan ay kasama ninyo sa hirap at ginhawa. Ang pakikinig dito ngayon ay hindi isang senyales ng kahinaan. Ito ang sukdulang tanda ng paggalang sa buhay na inyong nabuhay at sa mga tao na darating pa. Kung anumang bahagi ng mensaheng ito ang tumatak sa inyo ngayon, kung nakita ninyo ang inyong sarili, kahit sa isa sa mga pattern na ito, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Hindi po kayo nag-iisa rito. Mag-subscribe para sa mas marami pang tapat na talakayan tungkol sa kalusugan ng kababaihan at pakiusap, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kapatid na babae, mga kaibigan at sino mang babae sa inyong buhay na mahalaga sa inyo. Hindi nyo alam kung sino ang maaaring nangangailangan na marinig ito.